Welcome back po sa Finding Hope in the Word of God. Mga kapatid, ang buhay po natin ay hindi perpekto. Pero meron tayong Diyos na perpekto na handang tumulong at samahan tayo kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay. Sabi sa Hebrews, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang magkakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yun ang bilin sa atin ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayo mag-atubili na lumapit sa Kanya. Huwag tayo mag-alinlangan. Huwag tayo magduda, lumapit sa ating maawaing Diyos. Ibig sabihin, dapat confident tayo pag lumalapit tayo sa Kanya. Dapat may tiwala tayo sa Kanya. Kailangan manampalataya tayo sa Kanya ng buong buo. Sabi sa Hebrews 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Tayo mga tao, hirap tayong magtiwala kapag hindi natin kakilala. Kaya pag may bagong tao sa buhay natin, kinikilatis natin o kinikilala muna bago tayo magtiwala sa taong yon. Pero kay Lord, marami sa atin ang hirap magtiwala sa Kanya. Naniniwala tayo sa Kanya, pero hindi tayo lubusang nagtitiwala. Kasi hindi natin siya nakikilala talaga. Pero kung kikilalanin natin siya mabuti, madidiscover natin yung pagmamahal niya, kung gaano ito kalaki na hindi masusukat, yung pagmamalasakit niya sa atin, yung kapangyarihan niya, yung napakaraming magagandang katangian ng Panginoon. Alam mo kapatid, kapag nakilala natin siya ng lubusan, hindi na tayo mag-aalangan na lumapit sa Kanya ng may buong pagtitiwala. Kasi i-reveal din naman niya yung sarili niya sa atin eh. Kapag nakilala natin siya ng gusto, malalaman mo na hindi ka niya bibiguin. Kaya kapatid, kung gusto mong lumago ang pananampalataya mo kay Lord, halika. Pwede natin ipag-pray yan. Lumapit tayo sa Kanya. Kasi kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon at nakapagligtas, sasamahan ka na niya, hindi ka niya naiiwanan, siya rin ang kikilos sa'yo. Tutulungan ka niya para lumago ang pananampalataya mo. Kaya kung gusto mo, halika. Sumunod ka sa prayer ko. Gagabayan kita. Ang importante dito, galing lang naman sa puso mo. Panginoong Yesus, maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na maawain. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng gantimpala. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad. Na kahit ano pa ang kasalanang nagawa ko, sigurado, nandun pa rin ang pagmamahal mo. Hindi nagbabago. Buong-buo pa rin. Maraming salamat sa kaligtasan na pinagkakaloob mo sa akin. Tinatanggap ko to, Panginoon. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang maging Panginoon ko. Tulungan mo kong makilala ka ng lubusan. Tulungan mo ko na lumago pa ang pananampalataya ko sa iyo. Tulungan mo kong maalis yung mga pag-aalinlangan ko na huwag akong mag-atubili kapag lumalapit sa iyo. Palakasin mo ang pananampalataya ko sa iyo. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa buhay na walang hanggan, sa kapatawaran, sa kaligtasan. Sa iyong pangalan, ito ang dalangin ko. Amen. Okay, kung yung pinag-pray mo kapatid, asahan mo, nakikilos ang Panginoon Diyos sa buhay mo. Asahan mo, nagagabayan ka niya. Kaya sana lang maging sensitive ka sa mga leadings niya. Okay? Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Yan ang pangako niya. Hanggang susunod po, dito pa rin sa Finding Hope with Annie. God bless.